Hi and welcome once again to Recipe Terapsa, mga recipe pambahay na nagpapasarap sa buhay. Ayan. So ngayon medyo matrabaho, pero okay lang ang recipe natin for today. Seafood. At ito ay isa sa mga matagal lutuin, paborito ng mga kaibigan ko, lalo na sa Makati Med. Pag nagdala ko nito, sinasabi nila napaparami daw ang kain nila ng kanin. Ayan. So, ang ating recipe for today ay sinaing na tulingan. Ayan. So, ipakikita ko sa inyo ang ingredients at ang instructions. Ayan. So, ang ingredients natin, syempre, tulingan. Yung kaigihan lang ang sukat. Ayan. Yung huwag masyadong malaki, huwag rin masyadong maliit. Tapos, mamaya ipakikita ko sa inyo kung paano siya linisin. Kasi ito, natutunan ko sa lola ko na may special technique pag prepare or paglilinis ng tulingan. Yan. So, meron tayong tulingan. Meron tayong taba ng baboy. Alam mo, healthy na, no? Pero may taba pa rin ng baboy. So, ito 1 kilong taba ng baboy. Nakakabili naman ito sa palengke na hiniwa-hiwa ng maliliit. Kung ayaw nyo naman ng taba ng baboy, pwede rin yung may kaunting laman, yung ginagamit sa menudo. Pwede rin naman yun. Yan. Tapos meron tayong sariwang kamyas. Buti na lang at may kamyas yung ating kapitbahay at nakahingi ng kamyas. Ayan. Ang mahal ng kamyas sa palengke. Yan. So, ang gagawin nyo na sa kamyas, huhugasan nyo at hihiwain sa lengthwise. Yan, tulad nito. Tapos, kung wala kayong makagilap na sariwang kamyas, pwede rin naman tayong gumamit ng kamyas na tuyo. Ito, nakakabili rin ito sa palengke. Ito medyo mahal din. Itong nabili ko ay 1/4. Parang 120 pesos. 1/4. Masyadong medyo mahal. Pero, ang lasa kasi ng tuyot na kamyas versus sariwang kamyas, meron siyang special taste na medyo parang earthy, tas medyo tangy yung lasa niya. So, paghahaluin natin siya, sariwa at saka tuyong kamyas. Tapos syempre may tayong asin. Yan. At hindi ako naglalagay ng paminta, yung iba naglalagay. At hindi rin ako naglalagay ng sibuyas, pero yung iba naglalagay. So, pero kung gusto yung lagyan, okay lang naman. Hindi naman aahon palabas ng kaldero yung sibuyas o yung paminta. Yan. Tapos, syempre, ang pambabalot natin sa tulingan, dahon ng saging, na nagulat din ako dahil ang binibili ko lang kanina sa palengke 5 piso dahon ng saging. Wala na raw ganon. 20 pesos itong dahon ng saging. Pero masyadong marami. Kaya sobra dito, gagamitin ko na lang sa plancha. So, ayan. So, proceed na tayo. Papakita ko na sa inyo ang instructions. So, nakita nyo naman, so malinis na ang ating tulingan. Nahiwa na ang kamyas, meron tayong asin, dried kamyas, at saka ito kanina ko pahiniwa yung mga taba ng baboy. So, papakita ko sa inyo kung paano siya isalansa na maganda dito sa ating kaldero. Ayan. Ano lang, additional knowledge lang, additional trivia.
So pag natanggal nyo na yung buntot, ganito na itsura niya. Ang turo kasi ng lola ko, pag yung isda ay super bagong hango sa dagat, pwedeng huwag nang alisin. Pero pag yung nabili nyo na lang sa palengke or frozen, kailangan talaga alisin yun. Just to be sure, inalis na natin kasi sabi nila ito raw yung may parang may allergen. So pwede kayo mangate or hindi naman lason, pero something like that. Ayan. So tuturuan ko kayo kung paano siya isalansa na maganda dito sa ating kaldero. Bago magsimula, make sure na meron kayong dahon ng saging at lapatan nyo ng dahon ng saging yung pinaka ibaba ng kaldero para at nagputol-putol na rin ako ng mga dahon ng saging na ganito kalalaki. So, yan, tingnan nyo paano gawin. Ayan, sa wakas, sabi nga after 48 years ay naluto na rin ang ating sinaing na tulungan. Talagang medyo matrabaho talaga to at saka medyo time consuming. Kaya pag nagluluto ako nito, sinisigurado kong medyo marami para hindi sayang ang pagsasalang ko. So yung iba pinamigay, yung iba binhenta, syempre para additional income. Yan. Sa dami nun eh. Ayan. So ito na yung kanyang finished product. At bibigyan ko lang kayo ng tip, no? Para hindi masyadong maubos yung inyong shellane or yung esog-gasulon nyo para hindi maubos. Siyempre, 6 to 7 hours ang pagpapakulo. Ang ginagawa ko, pag kumulo na po siya doon sa ating kalan, tinatransfer ko siya sa kalan na diuling. Sana may kalan diuling din kayo para hindi masyadong masakit sa bulsa. Imagine nyo na lang yung inyong shellane kung paaandarin nyo siya sa loob ng 7 oras. Pakiwari ko mangangalahati po yung inyong esog-gasulon o yung shellane nyo. Ayan, so luto na, titikman na natin, pero bago natin tikman, acknowledge muna natin ang ating bisita. Siyempre, andito pa rin ang ating mainstay na si Bella. Hello, Bella! At ang new member of the family, si Yuka. Ayan. Princess na Shih Tzu. Thank you very much, Ma'am Flor Gapay, for giving us a new member of the family, si Yuka. Bati sila ni Bella. Si Bella mabait kasi. Ayan, o. So, nandyan lang sila. Hindi sila masyadong pasaway. Ayan.
So titikman na po natin yung ating sinaing na tulingan. Actually, pwede nyo namang hindi isa lang ng 7 oras. Kaso, 6 or 7 oras. Kaso yung tinik po niya, hindi malambot. Ang maganda rito, iwas na mabikig pa kayo or matinik, pwede nyo pakainin yung kanyang tinik. Sige, tikman na natin. Alam nyo, pag ito ulam talaga, napaparami ang kain ng kanin. Yan, naaamoy na ni Bella, pero ano, bawal sa inyo kasi malansa pa. Yan, yan ang itsura niya, oh. Ito, titikman natin yung may tinik. Ayan, oh. Lalo-lalo na sa sinangag sa umaga. Ang sabi ko sa inyo, napaparami talaga kain nyo. Hindi naman siya agad nasisira. Lagay nyo lang siya sa mga lalagyan, kasi ilagay nyo sa ref. Siguro mga, basta refrigerated siya, mga I think 2 to 3 weeks pwede siya na na-refrigerate. Pero mas masarap syempre kung bagong luto, kainin nyo na, pwede nyo pamigay, ganyan. Tapos, may iba-iba pa tayong luto na pwedeng gawin dito. Ito yung typical na na sinaing na tulingan lang. Pero yung isa nating kasamahan dito sa bahay, si JM, shoutout kay Sir JM, gusto niya piniprito. Pag pinirito, nilalagyan naman ng nilalahukan ng kamatis tsaka sibuyas, yung masarap din yun. May isang klase rin naman, pwede nyo siyang gataan at lagyan ng pechay. Pero syempre, ingatan nyo kasi pag malambot na siya, baka maduro. Pero yun yung iba-ibang luto na pwede nyo pang gawin. Kung may iba pa kayong gustong i-try nyo rin para magkaroon kayo ng iba pang mga idea. At shoutout nga pala kay Rogini de la Cruz Jr. or si JR na aking pamangkin na tinulungan akong maglinis ng tulingan dahil nung nakita niyang naglilinis ako ng isang katerbang tulingan, tinulungan niya ako. Siyempre, aalisin yung bituka, aalisin yung buntot, ganyan. So shoutout sa'yo, sa aking sima na pamangkin, aalis na rin siya soon ulit. At lagi kang mag-iingat. Ayan, so isa na namang recipe ang natutunan natin ngayong araw na ito. At don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell button for our latest update. Ayan. So again, Recipe Terapsa, mga reseping pambahay na nagpapasarap sa buhay! Hanggang sa muli! Bye-bye!